Grace, ano yung bagong pahayag ni Mayor Magalong ukol dyan sa issue ng rock netting project sa Cordillera? Aga, malinaw ang mensahe ng alkalde, hindi siya kailanman tumahimik o umiwas sa issue. Ayon sa kanya, kahit pa may mga limitasyon ang kanyang tungkulin bilang mayor, patuloy niyang tinututukan ang mga investigasyon kaugnay ng rock netting at iba pang proyekto. I have been very consistent pagdating sa rock netting. Since 2019, I've already raised that issue on rock netting. At bawat engagement na ginagawa ko, I make sure na people are aware of the anomalies dyan sa rock netting. It's just that I was constrained because of the limitations na mayor ako, hindi ako investigador. And I had the chance to investigate when I was in ICI. Unfortunately, cut short naman yung effort ko to investigate the rock netting. Idinagdag ni Mayor Magalong na nagawa na nilang makapag-imbestiga hanggang halos matapos ang case holder ng issue na kasalukuyang isusumite sa ICI. Aniya, tuloy-tuloy ang kanilang atikain laban sa korupsyon kasama na ang malaking event ng Mayors for Good Governance sa October 24 na tutuon sa usapin ng good governance at pagpapalakas ng mga lokal na pinuno. Tungkol naman sa mga aligasyon na pinoprotektahan niya ang ilang opisyal tulad ni na former President Duterte at Congressman Eric Yap, mariing itinanggi ito ni Mayor Magalong. Wala akong pinoprotektahan dito. Lagi consistently ako na binabanggit ko yung rock netting na yan, na issue na yan. Unfortunately, hindi pa tapos yung investigation niya. Kaya I was never silent. Alam ng mga tao yan, alam ng mga tao rito sa Baguio, alam din nung mga estudyante, mga universities na pinuntahan ko. Ganon din na rin yung mga CSOs na I was invited to be their guest speaker. Consistently binabanggit ko yung issue na yan ng rock netting. Kaya I was never remiss. I never abandoned that yung effort na yan to really get into the bottom of the rock netting. Bunso nito, kanyang ipinahayag na malaki na ang nagiging progreso sa investigasyon hindi lamang sa rock netting kundi sa iba pang anomalyang proyekto sa lungsod tulad ng solar lights at ng road that leads to nowhere. Target ng alkalde na makapag-file ng kaso laban sa mga nasa likod nito sa mga susunod na linggo. Itong solar lights dito sa Baguio, pati na rin yung the road that leads to nowhere. Tuloy-tuloy ngayon yung pag-iimbestiga natin dyan. At kami mag-i-initiate ng investigation dyan. Baka hopefully this week, makapag-file na kami ng case dun sa solar lights. Dito na install dito sa Baguio. Ganon din yung in the next 2 weeks siguro, baka yung the road that leads to nowhere. Ibinunyag din ng alkalde na ilang kumpanya gaya ng Earthyard at Silver Wolves ay posibleng kasangkot sa rock netting anomaly at kanyang tinukoy na ang kanyang kongresista ng Benguet na si Eric Yap ay malapit umano sa mga nasabing supplier. Nang tanungin naman ukol sa mga intrigang may kinalaman kina Antonio Trillanes at Martin Romualdez, mas pinili ni Mayor Magalong na manatiling mag-focus sa katotohanan at sa tama. I'll just set my sight on what is right and what is the truth. Instead of coming up with intriguing statements, better to take the high road. Well, meron naman kaming honor code. Cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang nila yon. Aga, para kay Mayor Benjamin Magalong, higit pa sa posisyon ang prinsipyo at sa laban kontra korupsyon, ang tahimik na paggawa ng tama ang pinakamabigat na sagot nito. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Grace Doctolero.